Okay, so yun po mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. And alam naman natin, ang mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, walang ibang gustong gawin o walang ibang gustong mapakinggan o makita na balita. Mainstream man yan, lalong-lalo sa SOCMED, sa social media, sa iba't ibang mga platform, kundi po yung mga negatibong balita tungkol sa Pilipinas at siyempre kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi sabi nga nila, Marcos resign na. Oh. And isa sa gusto lang i-portray dyan, gusto lang i-emphasize na wala na pong foreign leaders, wala na pong mga ibang bansa, wala nang mga counterparts ni Pangulo ang nagtitiwala sa kanya. Ngayon, sa kabilang banda, mga kababayan, kahapon or kagabi lang, ay kakaalis lamang ni Pangulong Bongbong Marcos papunta po sa bansang UAE, sa Middle East, United Arab Emirates, mga kababayan. And nagpunta siya doon, hindi yung bakasyon. Nagpunta siya doon, that is a working visit. Trabaho po yun, mga kababayan. And dahil po yan sa imbitasyon ng presidente ng UAE na si His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayan po yung pangalan ng presidente ng UAE na nagpapunta kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang bansa. Then gusto kong i-share sa inyo yung content ng balita na to para mas malinawan po tayong mga Pilipino. Bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos, si PBBM, patungong UAE nitong Lunes, kahapon po yan, para sa isang working visit para sa dalawang mahalagang kasunduan, dalawang importante po na trabaho, mga kababayan, na magpapatibay sa ugnayang pang-ekonomiya at depensa ng Pilipinas at UAE at para daluhan ang Abu Dhabi Sustainability Week or ADSW kasama ang iba pang global leaders na nagsusulong ng inisyatiba para sa pandaigdigang sustainability. Alam natin, may mga pagsubok po na pinagdadaanan yung bansa po natin. Lalong-lalo na nung sumabog po ang issue nitong korupsyon dyan sa flood control projects, mga kababayan. Hindi po basta-basta na pagsubok yan sa administrasyon ni PBBM na siya mismo ang may expose niyan kasi tinaya niya po mismo ang kanyang panunungkulan at pamumuno. Yan po ang katotohanan. Ngayon, in speaking of tiwala po ng world leaders, nakikita naman siguro nila na after the expose, diba? After yung pagsisiwalat ni PBBM dito sa matinding korupsyon, mga kababayan, may nakikita naman silang mga kaliwat ka ng investigasyon, may nakikita po sila na kung saan meron po talagang mga sinasagawa po ng mga operation, mga paghuli, mga pag-freeze ng mga assets, ganyan, na which is, that is the basic practices, diba? Para sa paghabol sa mga tiwali. Ngayon, mga kababayan, sabi pa rito, sa kanyang pagbisita, sinabi ng Pangulo ni PBBM na seselyohan ng Pilipinas at ng UAE ang dalawang mahalagang kasunduan, ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Okay, napakaganda po nito, mga kababayan. Kahapon, ano yung content natin? Or the other night? Diba? It's about the approved investment or it's about the investment na nasa green lane, 'di ba? Na pumasok sa Pilipinas. Oh, magkano 'yon? Hindi lamang po milyon or bilyon, trillion po ang pinag-uusapan. Sa kabila po ng pagsubok o sa kabila ng issue nitong mga anomalya po, mga kababayan, ay nandiyan pa rin ang tiwala. Kailangan lang talagang siguro mas pagtibayin, mag-double time, triple time si PBBM mismo, 'di ba? Para po na ma-boost ulit ang tiwala ng international community. Especially, itong activity na to, itong Comprehensive Economic Partnership Agreement, ito, between Pilipinas to, tsaka sa UAE. Pero may event din po doon, which is yung Abu Dhabi Sustainability Week or ADSW, na I think this is not only between PBBM and, between the Philippines and UAE.
Kasi sabi rito, kasama ang iba pang mga global leaders. So, this is an opportunity na naman para po makausap sila, 'di ba, ni Pangulong Bongbong Marcos, makadaupang palad, and maybe may mga sideline meetings yan, di natin alam. Baka may mga bilateral talks yan siya, 'di ba? O makapag chance lang mga 20 to 30 minutes o makausap niya ibang mga foreign leaders, mga counterparts niya. O malaking bagay na po yun sa bansa po natin. Tapos tingnan niyo pa po to, mga kababayan. Ang Philippines, UAE, CEPA, yung economic agreement po natin, ay kauna-unang free trade agreements ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan. First time. At inaasahang magpapalawak ng market access ng Pilipinas sa gitnang silangan, particular na sa Gulf region. Then may mga binanggit po si PBBM. Sabi niya rito, ang MOU on Defense Cooperation ang magsisilbing matibay na plataforma para sa pagkikipagtulungan sa UAE sa larangan ng advanced defense technologies. And sabi rin ni Pangulo na ang UAE po ay tahanan sa humigit kumulang 900,000 ng mga Pilipino, katumbas ng populasyon ng isang mid-sized na lalawigan o probinsya sa Pilipinas. Kaya sa anumang kasunduang kapwa kapakipakinabang ay hindi lamang pakikinabangan ng mga Pilipino nandito po sa Pilipinas, kundi kahit yung mga Pilipino na nandun sa UAE. Okay. Then, very hopeful po si Pangulo, si PBBM, dahil sabi niya, siya ay nakakatiyak na sa kanyang pag-uwi, pagbabalik dito sa Pilipinas, magandang balita ang kanyang dala, ang kanyang bitbit, tungkol sa bagong antas ng ating pagkikibigan at pagkikipagtulungan sa UAE, gayon din sa ating pinagsasaluhang pananaw at estratehiya sa sustainability kasama ang mga pandaigdigang kasosyo para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. So, napakagandang balita po niyan. Ayan po, mga kababayan. Yan po yung parang magiging target ng dalawang particular event na dadalohan ni PBBM doon po sa UAE. Pero di natin alam, baka may mga sideline meetings yan, may mga bilateral talks yan siya with other global leaders, mga counterparts niya. Mamaya, meron pang imbita kay Pangulo, di ba, kay PBBM, punta ka sa bansa namin, ganito ganyan, or sila yung maimbitahan, vice versa lang, sila yung maimbitahan naman, o mapapayag sila na, bumisita kayo ng Pilipinas, mapapayag sila ni Pangulong Bongbong Marcos, especially, di ba, this year 2026, tayo po ang host ng ASEAN Summit, di ba, Association of Southeast Asian Nations Summit for the year 2026. Tayo po yung host, mga kababayan. So, once again, this is another opportunity po para sa bansa po natin in spite of all the problems, in spite po sa mga nagiging pagsubok, di ba? Patuloy na nagtatrabaho, patuloy na gumagalaw, gumagawa sa Pangulo, si PBBM, para sa sambayan ng Pilipino. So, once again, maraming salamat po and God bless, mga kababayan, sa ating lahat.